Hindi raw lumabas sa salaysay ng ilang nakakulong sa Baybay Sub-Provincial Jail ang anggulong nanlaban sina Alvera Mayor Rolando Espinosa at kasama nitong presong si Raul Yap nang silbihan sila ng warrants noong Sabado. Taliwas ito sa kwento ng mga taga-CIDG Region 8. Live mula sa Ormoc, Leyte, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Joseph, sa isinasagawa ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring pagkamatay ng 2 inmates sa loob mismo ng latest Sub-Provincial Jail, ilang butas ang kanilang nakita sa pagsisilbi ng search warrant ng CIDG Region 8. At isa nga dyan yung nabanggit mo, yung anggulong nanlaban umano ang 2 inmate. Search warrant number 2000. Sa video ito, makikita nakahandusay na at duguan pero binasahan pa rin ng search warrant ang kakosa ni Alvera Mayor Rolando Espinosa na si Raul Yap sa kanyang selda sa Baybay City Sub-Provincial Jail sa Leyte noong Sabado. Nakapiit si Yap mula pa noong 2014 dahil sa kasong illegal drugs. Pero hindi malinaw kung may kaugnayan ito sa operasyon umano ng mga Espinosa. Binasahan din pati ang patay ng alkalde. Tanong tuloy ng ilan, kailangan pa nga bang basahan ng search warrant ang taong patay na? Sinubukang hingin ng GMA News ang panig ng PNP tungkol dito, pero hindi muna sila nagpaunlak ng panayam ngayon dahil sa Senate probe na isasagawa bukas. Ayon naman kay Senador Panfilo Lacson na siyang chairperson ng Senate Committee na magsasagawa ng naturang inquiry. Sa jail guards ang kulungan dapat binasa ang search warrant at hindi sa mga patay na wala ng kapasidad na makarinig. Hindi raw pinansin ng mga taga-CIDG ang hiling ng mga guard na makakuha ng kopya ng warrant. Sa salaysay ng mga pulis kasama sa naturang operasyon, nanlaban umano sina Espinosa at Yap. Pero sa pag-imbestiga ng Regional Internal Affairs Service o RIAS, wala raw anggulong panlalaban ayon sa salaysay ng mga kinausap na inmate. Sa kaso ni Espinosa na mag-isa sa cell number 1, kinausap ng mga investigador ang inmate sa cell number 2. Pumasok na 2 pulis and then after a few minutes, hindi naman siguro umabot ng few minutes, parang merong narinig siyang may sinasabi si Mayor, and then after that, nakarinig na siya ng putok. Ano daw po yung sinasabi ni Mayor? Huwag niyo akong taniman. Wala akong baril, wala akong kutsilyo. Ang testimonya naman ng 5 kasama sa selda ni Yap sa cell number 7. Pagdating daw ng pulis, yun, inisa-isa sila, tinanong kung sino kung ano yung mga kaso. So, dalawa-dalawa silang pinalabas at nalaman yung isa, drugs. Ang kaso, ayun, naiwan si Raul. Yun ang kanilang salaysay. And then, narinig na kagad nila yung putok. Questionable rin daw ang kawalan ng mga saksi habang nagsisilbi ng search warrant. Pag may magkakandak ng search warrant, dapat talaga merong ibang party na kasama. Okay, local. Yung mga barangay officials, for example, taga-media, merong ang dapat taga-DOJ. Yung panahon namin, parang yun ang ina-adapt namin. Kasi nga, napaka-importante ng mga witnesses. Giit ng CIDG, may mga testigo sila na magpapatunay ng kanilang kwento. Kasama ang CIDG Eastern Visayas sa haharap sa Senate investigation bukas. Sa nakuhang kopya ng search warrant, isang kalibre 45 baril daw ang itinatago raw na Espinosa, habang si Yap may hindi pa raw malamang dami ng shabu sa kanyang kama. Base raw ito sa isang hindi pinangalanang informante. Pagkatapos ng insidente, nakuha mga baril mula umano kay Espinosa at Yap, gayon din ang mga pakete ng hinihinalang shabu. Nagsagawa rin ng investigasyon ng forensic team ng NBI at NAPOLCOM sa kulungan. Kinausap din ng mga naka-duty noon na jail personnel at ipinademo pa ang ginawang pagpapaharap sa kanila sa pader ng CIDG. Ayon kay Aniseta Nono ng NAPOLCOM Region 8, pinanindigan daw ng CIDG Region 8 na may panlalabang nangyari. Nung may hawak pa ni Mayor Espinosa na baril that was before na-process ng SOCO yung scene. Yung pangalawa, yung wala ng baril that was after. Kinuha na daw yung baril ng tiga-SOCO. Pero nang tanungin kaugnay sa markings ng baril, hindi na raw sumagot ang CIDG 8. Joseph, tapos na sa pangangalap ng mga testimonya ang Regional Internal Affairs Service at ang kasunod niyan ay ang paghahanda na para sa pre-charge investigation. Dito na pasasagutin yung mga operatiba ng CIDG na sangkot sa insidente. At ang magiging resulta niyan, depende posibleng administratibo o kasong kriminal ang kaharapin ng mga operatiba ng CIDG. Joseph.
Ivan, nakapagbigay na ba ng testimonya itong si IDG sa RIAS kaugnay yung pagbasa nila ng search warrants kila Espinosa at Yap kahit patay na yung dalawa? Ang sinabi sa atin ng RIAS ay nakausap na niya casually itong team leader at gayon din yung ibang operatives. Pero as to make it official, written na affidavit, hindi pa raw dahil nag-promise daw itong CIDG na the soonest ay magsasabit sila dito sa RIAS nito. Alright. Maraming salamat, Ivan Mayrina.